Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. Salamat sa Panginoon sapagkat binigyan po tayo ng panibagong buwan. Salamat po sapagkat ito ang unang Merkules ng gabi ng atin pong pagsasama-sama upang atin pong purihin ang Panginoon, pag-aralan ng kanyang salita at tayo po ay manalangin. Sa gabi ito, nawa ang bawat isa ay may maayos po na kalusugan at malalakas na pangangatawan. Patuloy nating ipanalangin po yung mga kapatiran natin at mga kababayan natin na nakakaranas po ng bagyo doon po sa north, sa Batanes, sa Ilocos, sa Cagayan, at nakita po natin kung gaano kalakas ito pong bagyo na dumaan po sa atin. Nawa ay ang ating pong gobyerno ay maging mabilis ang pagtulong upang maging mabilis din po ang recovery nito pong ating mga kapatiran at nitong ating pong mga kababayan. Kaya mga kapatid, ngayon pong gabi, sa atin pong pag-aaral ng kanyang salita, buksan na po natin ang ating pong mga Bibles dito po sa Proverbs chapter 19 verse 21. Proverbs 19:21, ang sabi po dito, "Many are the plans in a man's heart, but it is the Lord's purpose that prevails." Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po ulit sa pagkakataong ito na inyo pong ipinagkaloob sa amin para kami po ay magsama-sama, para purihin ka, pasalamatan ka, pag-aralan yung salita at manalangin, Panginoon. Lord, tinataas namin ang mga kababayan namin at mga kapatiran namin na nakaranas po ng matinding bagyo dun po sa north. I pray na ikaw po magbigay ng kaaliwan sa kanila at nawa ay tulungan mo aming pamahalaan na maipaabot ng mabilis ang mga tulong para makarecover po sila sa mga damages na dinulot po ng bagyong ito. Panginoon, patuloy na protektahan mo ang aming bansa sa kahit anumang sakuna at tulungan mo kami na matuto na tumawag, Panginoon, sa inyo sa kahit anumang sitwasyon ng buhay namin. Sa aming pag-aaral, Panginoon, tulungan mo kaming maintindihan ito at maisagawa sa buhay namin. Ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa atin po na mahilig mag-basketball, naniniwala po ako na pumasok din sa isipan natin, nangarap din po tayo na magkaroon tayo ng tsansa na maglaro o makapasok sa professional basketball. Dito sa ating bansa ay sa PBA. Ngunit yun nga, dahil po siguro sa maraming mga distractions at hindi naman tayo ganun kaseryoso, ay nanatili na lang itong pangarap. Pero sa mga iilan na talagang dinisiplina nila ang kanilang sarili, nagpursige sila, ay natupad yung kanilang mga pangarap. Kumbaga yun ang kanilang ultimate dream, na pumasok sa PBA. At ganoon din po sa Amerika. Lahat po ng naglalaro ng basketball, lahat po ng sumasali sa mga liga doon, lalo na sa mga school tournaments, sila po'y nangangarap na pumasok sa professional basketball na walang iba kundi ang NBA. Ngunit meron pong isa na balita, marahil nabasa na ninyo nitong mga nagdaang araw. Merong isang lalaki, isang basketball player na siya po ay na-draft or ibig sabihin nakapasok siya sa NBA. At siya po ay 2 years na naglalaro. Ngunit nagulat, marahil ang kanyang mga teammates, ang kanyang team, ang kanyang managers, at ang buong NBA at mga nangangarap pumasok sa NBA sa desisyon na ginawa ng player na ito. Ang player na ito ay walang iba kundi si AJ Griffin. Siya po ay 21 years old. Siya po ay na-drop ng Atlanta Hawks. Ngunit siya po ay na-trade sa Houston Rockets. Ngunit ang kanya pong desisyon na ginawa, kung mapapakinggan natin yung kanyang video, siya po ay magre-retire na sa NBA or sa paglalaro ng basketball sa NBA. Bakit po? Sapagkat gusto niyang mag full-time sa ministry. Ang player pong ito ay tumanggap sa Panginoon noong 2020 at maraming pagsubok na pinagdaanan ang kanilang family at yun nga po, dumating sa punto na na-realize niya na kailangan niyang i-let go ang basketball para makapag full-time siya na makapaglingkod sa Panginoong Hesukristo. At syempre, ano nga ba ang magiging reaction nating lahat dyan? Lalo na tayo mga mahilig sa basketball at once ay nangarap at yung iba ay patuloy na nangangarap na makapasok sa professional basketball. In fact, tayo pong mga Pilipino,
ay nangangarap hindi lamang sa PBA makapasok kundi sa NBA. At talagang ito'y napakailap, no? Ang dami nang sumubok pero hindi natuloy, ano po, hindi nangyari. Samantalang itong si AJ Griffin, no, 2 taon na siya na naglalaro at 21 years old pa lang. Kumbaga ay he has all the chances, no, the privileges in the world para abutin, no, para matupad yung kanyang matagal na pangarap. Ang sabi niya nga, bago niya makilala ang Panginoon, ang buhay niya lang, no, ang iniisip niya lang ay mag-basketball, no? Pero nung nakilala niya ang Panginoon, doon niya na-realize na ang plano sa kanya ng Panginoon ay mag-full time. That's why he has to let go of his dream, no? At ang kanyang sundin ay yung kalooban ng Diyos sa kanya. Again, sa mga tao na talagang nangangarap makapasok sa NBA, ang reaksyon nila ay sayang, di ba? Kumbaga, sa kasabihan natin dito sa Pilipinas, nasa kama na ay pumunta pa sa banig, ano po? Or ginto na ay naging bato pa. At yan din nga po ang kanyang sinabi nitong si AJ Griffin, no? Maraming nanghihinayang. Ang iba pa nga, ang suggestion nila, pwede mong pagsabayin ang basketball at ministry. Pero ang kanyang naging desisyon, no, i-let go ang basketball at mag full-time siya sa gawain ng Panginoon. Humanly speaking, talagang nakakapanghinayang, nakakagulat, no? Ngunit, pagka tumawag talaga ang Panginoon, pag ni-reveal ng Panginoon ang kanyang kalooban, kahit na po ipilit natin kung ano yung gusto natin, hindi po tayo magiging masaya, hindi po tayo magkakaroon ng kapayapaan, no, at hindi po tayo magkakaroon ng fulfillment. Yan po ang gustong ipaalam nito pong player na si AJ Griffin. At yan din po ang atin pong mararanasan once na ipinakita ng Panginoon yung kalooban niya sa atin. At kung yung kalooban niya ay taliwas sa gusto natin. Ngayong gabi mga kapatid, meron pong napakagandang advice, no, payo si King Solomon sa atin pong pagpaplano ng atin pong buhay. Kung paano po ito magiging effective, kung paano po magiging maliwanag, no, at paano magiging maayos, no, ang pamumuhay natin sa pamamagitan ng pagtupad ng mga plano na yon na nailatag sa atin. Kung babalikan po natin itong Proverbs chapter 19 verse 21, ang sabi niyan, many are the plans in a man's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. No? Marami tayong mga plano, marami tayong mga gustong gawin, di po ba? Marami tayong gustong marating. Pero mapapansin natin, no, kung tayo po ay seryoso sa atin pong Christian life, no, kung atin pong hinihingi lagi sa Panginoon kung anong kalooban niya sa atin, ito po ang mangyayari. The Lord's purpose, the Lord's plan will prevail. At dun lang tayo makakaramdam, makakaranas mga kapatid, ng tunay na kapayapaan, tunay po na kasiglahan, at tunay na tagumpay sa mundong ito. Kaya pinamagatan ko po ang mensahe natin ngayong gabi, God's plan, my plan. No? God's plan, my plan. Ang plano ng Diyos ay plano ko rin. Ganun po ba ang mga plano ninyo? Sinisigurado po ba natin sa gabing ito na pagka tayo nagplano, ito po ay naaayon sa plano ng Diyos sa atin? Sapagkat kung titingnan po natin ng maigi itong payo ni Haring Solomon, no, sa mga makakabasa, no, ng kawikaang ito, ang plano ng Panginoon sa atin ang mangyayari at ang magtatagumpay sa buhay natin. Siguro ang tanong natin ngayong gabi, bakit kailangang ilinya natin, no? Itama natin yung ating po mga plano sa plano ng Diyos. Meron po tayong 4 na makikita na very encouraging truths, no, about why God's plan should be our plan also. Okay? So, ang una po na makikita natin dito, bakit magtatagumpay ang plano ng Diyos? No? Sa kabila ng marami tayong plano, bakit ang plano ng Diyos ang mangyayari? Una, because God's plan is greater. No? Dahil ang plano ng Diyos ay mas dakila, mas maganda kaysa sa iniisip po natin. Ano po? Ang sabi po sa John chapter 14 verses 1 to 3. Ito po ay pangako ng Panginoon, no?
sa lahat ng mga sumasampalataya sa Kanya. Ang sabi niya dito, "Do not let your hearts be troubled. Trust in God. Trust also in me. In my Father's house are many rooms. If it were not so, I would have told you. I am going there to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am." So dito po, sinasabi po ng Panginoon, no, sa mga apostles, no, na huwag kayong magulumihanan, no. Don't worry. Magtiwala kayo sa Diyos at magtiwala kayo sa akin. No, sa bahay ng aking Ama ay maraming mga silid, no po. Sa King James translation, no, ay maraming mansion, no. Pupunta ako doon, igagawa ko kayo, no, ng bahay, at pagkatapos kong igawa kayo ng bahay doon sa langit, babalik ako para kunin kayo, para kung nasan ako ay naandun din kayo. Napakagandang plano nito ng Panginoon, no? Tayong mga tao, masaya na tayo kung meron tayong sariling bahay. At marahil, iniisip natin, no, na magiging masaya tayo pagka ang ating bahay ay kumpleto sa gamit, meron tayong mga sasakyan, no, marami tayong properties. Pero again, kung atin pong obserbahan yung mga taong may ganito, no, maraming ari-arian, no, ay marami din silang sakit ng ulo. That's why, dito po sa John chapter 14, Jesus had promised a better and greater plan, no? Ang sabi niya, aakyat siya sa langit, igagawa niya tayo ng tahanan, no? At pagkatapos siya gawin yun, babalik siya dito at kukunin tayo upang kung nasan siya ay naandun din tayo. So, dito kahit na gaano kaganda ang bahay, nasisira, di po ba? Kahit na gaano kalaki, no, ang tahanan, kailangan mo siyang i-maintain, no, at kailangan mo ng napakahalaking halaga para yan ay masustain. Kaya nga, kukunti lang ang merong ganun. Hindi lahat ng tao ay magkakaroon ng sarili at magandang bahay. Pero mga kapatid, ngayong gabi, once na tinanggap natin si Jesus bilang sarili natin tagapagligtas, ang promise niya, His greater plan for each one of us ay dalhin tayo sa langit, no, para doon tayo tumira sa tahanan na Kanyang ginawa para sa atin. At again, imagine niyo, no, kung yung mga arkitektong mga tao ang gagaling mag-design, how much more the Creator of the universe. Gaano kaya kaganda ang tahanan na yun. So makita po natin mga kapatid kung gaano kadakila ang plano ng Panginoon. Kung kaya ang advice, ang payo po ni King Solomon, no po, sa lahat ng makakabasang nito, ilinya natin, no, yung mga plano natin sa plano ng Diyos, sapagkat yung plano niya, yun ang magtatagumpay. Okay? Sapagkat ang ibig pong sabihin, kung hindi natin yan ililinya, no, sa plano ng Diyos, yung mga plano natin, tayo po'y mabibigo. At panghihinayangan natin yung oras, yung resources, yung lakas na atin pong ginugol sa paggawa ng isang bagay or sa pagtupad ng ating plano na hindi naman yan ang plano ng Diyos. Si A.J. Griffin, ang ganda na ng tatakbuhin ng kanyang karir at ng kanyang kinabukasan sapagkat siya ay nasa NBA na. Ngunit, he chose to let it go, no? And choose to follow the Lord in a full-time ministry. Sapagkat yun ang plano ng Panginoon sa kanya, yun ang magbibigay sa kanya ng totoong kasiyahan, no, fulfillment sa buhay na ito. Ang sabi pa po sa John chapter 10 verse 10, ang sabi po ng Panginoong Hesukristo, "The thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full." Okay? Ang sabi sa ibang translation, they have it more abundantly. Okay? So makikita po natin dito, no, kung aalamin lang natin at susundin ang plano ng Panginoon sa atin, we will all realize that we are all in to a greater, better future, better life. Ano po? Pero kung i-insist natin yung mga plano natin, kakalimutan natin ang Diyos, we are in for destruction. Okay? So, yun po ang makikita po natin dito po sa dahilan kung bakit kailangan nating ilinya, no, yung plano natin sa plano ng Panginoon, no? Ang isa pa po dito sa Malakay chapter 3 verse 10. Ito po ay
Very familiar verse po sa bawat isa sa atin, no? Lalo na sa larangan ng pagbibigay. Ang sabi niya, bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that you will not have room enough for it. Verse 11, I will prevent pests from devouring your crops, and the vines in your fields will not cast their fruits, says the Lord Almighty. So makikita natin dito ang plano ng Panginoon sa pagmamanage natin ng atin pong mga ari-arian or atin pong mga pera. Di po ba? Akala natin, mas dadami ang pera natin kung ito ay hindi natin ibibigay. Kung ito ay iipunin natin. Pero, tinuruan ulit tayo ng Panginoon ng kanyang greater plan about our resources. Imagine, ang hinihingi niya lang ay 10% ng ating pong income. Ibigay natin ito sa church. Dalhin natin ito sa church bilang pagbabalik ng bahagi ng Panginoon sa ating pong partnership sa buhay na ito. 90% ang sa atin, 10% ang sa Panginoon. At tingnan niyo kung anong mangyayari pag binigay natin. In fact, siya pa naghahamon, Ang sabi niya, you test me on this, Kung hindi ko buksan, ang floodgates, labasan ng mga tubig, Sa ibang translation, open the windows of heaven, At yung pagbubuhos niya ng pagpapala ay wala kang malaking bodega na pwedeng gamitin para magkasya lahat ng mga blessings. Tapos pagdating sa verse 11, puprotektahan niya pa yung ating trabaho, yung ating pinagkakakitaan, yung ating pong hanap buhay. Hindi niya lang puprotektahan, kundi isusustain niya pa. Imagine, sa 10%. That is God's great plan. Samantalang tayo, iba ang iniisip natin kung paano dadami itong pera natin, kung paano tayo uunlad. Sa Panginoon, you give your 10% and then blessings will come. Kaya mga kapatid, sa gabing ito, nawa ma-realize natin kung gaano kahalaga ang plano ng Panginoon at kung gaano kahalaga na dapat ilinya natin yung atin pong mga plans sa plano ng Panginoon. Sapagkat muli, kung babalikan natin, ito pong Proverbs, chapter 19 verse 21, ang sabi niya po, the Lord's purpose will prevail. Okay po, so yun ang una natin makikita. Why should God's plan be our plan? Ang una po, because His plan are greater. Ang pangalawa, because His plan is good. Ang plano ng Diyos ay mabuti. Napag-aralan na po natin, according sa James chapter 1 verse 17, every good and perfect gift comes from above. Nakita po natin yung kahulugan ng good doon. Ang ibig sabihin, itong pagbibigay ng Panginoon sa atin ng mga biyaya, merong good intention ang Panginoon. Wala siyang ibang hidden agenda. By the way, malapit na naman ang eleksyon. Filing na ng mga candidacy. Kaya talagang marami pong mga kandidato ngayon. May mga advertisement na, may kanya-kanya na silang diskarte kung paano maalala sila ng mga botante. So, kabi-kabila sigurado dyan ang pamimigay, pagpapakain, pagtulong. Pero may dahilan kung bakit nila ginagawa yun. Para iboto natin sila. Ang Panginoon, kaya po siya nagbibigay, meron siyang mabuting dahilan. Kaya niya tayo hinihikayat na hanapin at sundin ang kanyang plano sapagkat meron siyang mabuting plano sa bawat isa. Merong mabuting idudulot po sa bawat isa sa atin yung plano ng Panginoon. Okay? Ang sabi po sa Jeremiah chapter 29 verse 11, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Nais ko pong pansinin nyo yung not to harm you. Okay? Ito ang plano ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Huwag tayong saktan, sa mga utos niya, sa mga pinapagawa niya sa atin. Many times, napakahirap pong gawin. Bakit po? Sapagkat sanay tayo na hindi sumunod sa Diyos. Kaya yung hanapin natin at gawin natin yung kalooban ng Panginoon ay sobrang laking struggle po sa atin. Pero kung madisiplina natin ating mga sarili, matutunan natin na sundin ang Panginoon, then we will realize na
Ang plano ng Panginoon ay mabuti, makakatulong sa atin, and it's all designed not to harm us. Kaya sa bawat isa sa atin, marahil ay naririndi tayo, no? Sa mga instruction ng Panginoon sa atin na parang ang dami naman, no? Hindi ko na alam kung paano susundin. Hindi ko na alam kung paano ko gagawin. Mga kapatid, ngayong gabi, nawa ma-realize po natin na kung meron tayong dapat unahing gawin, hanapin, ay yung kalooban ng Diyos. Yung plano ng Diyos sa bawat isa. Sapagkat the moment na yan po ang ating inuna, yan po ang ating ginawa, no po. Then lahat ng mga gusto nating gawin sa buhay, no, yung lahat ng mga pangarap natin sa buhay, yun po ay aayusin ng Panginoon. Mas pagagandahin po ng Panginoon yun. At doon natin marirealize na ang unang paraan, no, para maabot natin ang pangarap natin ay alamin at sundin natin ang kalooban ng Panginoon. Aayusin niya. Sapagkat mga kapatid, ang atin pong perspective ay very limited. Ano po? Ang atin pong point of view, ang ating eyesight ay maikli lang. Ano, tayo po ay short-sighted, no? Pero ang Panginoon, alam niya yung nakaraan natin, yung ating hinaharap at yung ating kinabukasan. Kaya mas maganda, no, na tayo po ay maging dependent sa Kanya sapagkat siya ang nakakaalam ng mangyayari sa buhay po natin. Siya ang maggagabay, siya ang magtuturo sa bawat isa. At tandaan po natin, ang plano ng Diyos ay mabuti, no? Ang plano niya ay kanyang ibinigay sa atin para hindi tayo mapahamak. Kaya mga kapatid, sa gabing ito, kung meron pong pinapagawa sa atin ang Panginoon na taliwas sa ating ginagawa ngayon, huwag po tayong matakot, no po? Huwag po tayong magdalawang isip. Huwag po natin itong ipagpawalang bahala sapagkat yan po ay ginagawa ng Panginoon para ipakita sa atin, no, na meron siyang mabuting plano sa bawat isa sa atin. At yung planong niya ay hindi makakasama, hindi natin ikakapahamak, kundi ito ay lalong ikakataas, no, ng kalidad ng atin pong pamumuhay sa mundong ito. Kaya ngayong gabi mga kapatid, ipanalangin po natin, no, na ang plano ng Diyos ay maging plano po natin. So yun po ang pangalawa na makikita natin na katotohanan. Ano po? Kung ang plano ng Diyos ay magiging plano po natin. Ang una, His plan is greater. Pangalawa, His plan is good. And thirdly, His plan is gratifying. No? His plan is gratifying. Ang plano ng Panginoon ay magbibigay sa atin ng kasiyahan, no? Ng satisfaction. Yung habang ginagawa mo at pag natapos natin, no, wala tayong panghihinayangan at pagsisisihan. At tayo po ay confident, no, na tama itong ating ginagawa. Ang sabi sa Psalm 23 verse 1, ito pong mga talatang binabanggit natin ay mga familiar verses, pero makikita po natin, no po, yung katotohanan ng mga talatang ito sa atin pong buhay, lalo na sa atin pong pagsunod sa atin pong Panginoon. Ang sabi dito sa Psalm 23 verse 1, "The Lord is my shepherd, I shall not be in want." No? So dito po, ang plano ng Diyos sa bawat isa sa atin, no, is to shepherd us. Anong ibig sabihin? Pangunahan tayo, turuan tayo, gabayan tayo. At itong si Haring David, no, dahil siya ay isang pastol din, no, sa kanyang karanasan, no, sa paggabay sa kanya ng Panginoon at sa kanyang pagsunod sa Panginoon, ito po ang naging resulta, I shall not be in want. Ang ibig sabihin, I am satisfied. I am gratified. No? Kasi, ang sinunod ni Haring David ay yung guidance ng shepherd. Okay? Ang sinunod ni Haring David ay yung instruction ng shepherd. Pag sinabi ng shepherd, dito ka pumunta, ito ang pinupuntahan ni David. Pag sinabi ng shepherd na huwag kang pumunta dyan, no? Yun nga ang iniiwasan ni King David. At makikita din natin, no, nung hindi sumunod si King David sa Panginoon, anong nangyari sa kanya? 'Di ba? Ang tindi ng kanyang kasalanan. Pero salamat sa Diyos na si Haring David, bagamat siya'y nagkasala ng matindi,
no? Bumalik siya sa Panginoon. Hindi siya nagrebelde, hindi siya nagpakalayo-layo, kundi bumalik agad siya. Humingi siya ng tawad, no? Bumalik siya sa Panginoon. At again, ang Panginoon ay maawain, no? Sagana ang kanyang pagmamahal. Pinatawad niya si David at binigyan niya ulit siya ng pagkakataon. Nakabawi siya, no? Bagamat may mga consequences yung kanyang mga kasalanan, pero siya po ay nakabalik. Ganon din tayo mga kapatid ngayong gabi. Marahil may mga kasalanan tayo na ginawa, no po? May mga pagkakamali tayo, no, na hanggang ngayon ay atin pong nararanasan ang consequences nito. Pero mga kapatid, once na ilinya ulit natin yung ating kalooban sa kalooban ng Panginoon, aayusin niya at babaguhin niya ang atin pong buhay. Ano po? So yun po ang mararanasan natin, no? Pagka inilinya natin yung ating kalooban sa kalooban ng Panginoon, it is gratifying. Katulad po ng naranasan ni Haring David. Ang sabi pa po sa Isaiah chapter 58 verse 11, "The Lord will guide you always. He will satisfy your needs in a sun-scorched land and will strengthen your frame. You will be like a well-watered garden, like a spring whose waters never fail." Napakaganda po ng talatang ito, ano? Ang sabi niya dito, "The Lord will guide you always." So, mga kapatid, ganito po ang gusto kong makita sa talatang ito. Kung lagi nating susundin yung guidance ng Panginoon, ito po ang mangyayari. He will satisfy your needs in a sun-scorched land and will strengthen your frame. Ano po? Bibigyan kanya ng contentment or satisfaction, no? Ipagkakaloob niya lahat ng iyong pangangailangan sa gitna ng napaka-tinding kahirapan or sun-scorched land. Ibig sabihin ay napakainit, no? Napakahirap na lugar. Basta sumunod ka lang sa guidance ng Panginoon. At ito pang sabi niya, "You will be like a well-watered garden, like a spring whose waters never fail." No? So para kang well-watered garden, no? Kumbaga ay malulusog lahat ng mga puno, malulusog lahat ng mga tanim, no? At namumulaklak. 'Di ba? At ang isang garden, no, na well-watered, no, ng mga namumulaklak, napakagandang tingnan. Kaya mga kapatid, muli, no, nawa ay maalala natin itong payo ni Haring Solomon. When God's plan is our plan, we will experience gratification, no? It is gratifying. God's plan is gratifying, no? Hindi lamang greater, hindi lamang good, but it's also gratifying. Okay? And then ang panghuli po, no? When God's plan is our plan, God's plan is gainful, no? God's plan is gainful. Pagka atin pong sinunod ang plano ng Diyos, no? Pag inilinya natin yung plano natin sa plano ng Diyos, tayo po ang makikinabang, no? Hindi po ang makikinabang ay ang Diyos, no? Wala na pong kailangan ang Diyos, no? Yung kanyang kayamanan, yung kanyang ari-arian, hindi na kailangang dagdagan pa o pataasin pa, no? At hindi po ito mababawasan, hindi po ito magkukulang. Okay? Ang dahilan bakit niya iniuutos ito sa atin, ang dahilan kung bakit ganito ang advice ni King Solomon ay para tayo po, no, nasusunod, tayo na sasampalataya sa Panginoon ang makinabang. God's plan is gainful. Sa John 3:16, alam po natin, ang sabi diyan, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him, should not perish but have everlasting life, or eternal life." So ito ang plano ng Diyos sa bawat isa. Sumampalataya tayo sa anak ng Diyos, sa Panginoong Hesukristo, bilang ekspresyon ng pagmamahal ng Panginoon. At pag sumampalataya daw tayo, hindi na tayo mapapahamak doon sa impyerno, kundi magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan doon po sa langit. God will give us eternal life, no? He will give us, ibibigay niya ito sa atin, no? Hindi natin ito kailangan pagtrabahuhan. Ang dapat lang natin gawin, sumampalataya tayo sa Panginoon. At yan ang paraan ng Panginoon ng kaligtasan, no? Hindi na natin kailangang pumasok sa religion
or gumawa ng mabuti, bagamat kailangan po nating gumawa ng mabuti, no, bilang pagpapakita na tinanggap natin si Jesus bilang sariling tagapagligtas. Okay? So, ang plano ng Diyos para tayo ay makapunta sa langit, sumampalataya kay Jesus. Okay? At ang resulta nun, eternal life. Hindi sa Diyos, hindi makukuha ng Diyos yun, hindi rin ng mga angels, kundi tayo, mga tao. Pag sumampalataya tayo kay Jesus, magkakaroon tayo ng eternal life. Ang isa pa po na makikita po natin na mapapakinabangan natin sa pagsunod, no, sa paggawa ng plano ng Diyos sa atin ay makikita natin sa Jeremiah chapter 31 verse 3. Sabi dito, "The Lord appeared to us in the past, saying, I have loved you with an everlasting love. I have drawn you with loving kindness." Ang sabi ng Panginoon, no, sa mga Israelites, no, nagpakita ako sa inyo in the past, no, minahal ko kayo ng walang hanggang pag-ibig. At ang sabi pa niya, I have drawn you with loving kindness. So ipaparanas ng Panginoon, no, sa lahat ng mga sumusunod sa Kanya ang walang hanggan niyang pag-ibig. Okay? So dalawa ang mapapakinabang natin, no, once na ang atin pong kalooban ay atin pong inilinya sa kalooban ng Panginoon, we will gain eternal life and we will gain eternal love. Okay? At pansinin niyo yung salitang eternal or everlasting. Ang ibig sabihin, hindi mo lang siya mai-enjoy ng 100 years, 500 years, 1,000 years, 1 billion years. You will enjoy it forever. No? You will have a life that is eternal. You will experience God's love eternally. Di po ba? Ito yung mga bagay na laging, kumbaga parang wini-wish natin na pangmatagalan, yung good health, no? Yung young age, di ba? Kaya ayaw natin minsan na aminin yung edad natin pagka tayo po ay lampas na ng 30, no? Pinapahulaan na natin. Kasi ang ibig sabihin nun, patanda na tayo ng patanda, di ba? Yung love, gusto natin may forever. Pero sa ayaw at sa gusto natin, tanggapin man natin o hindi, walang forever dito sa lupa, no? Lalo na sa mga tao na nagmamahal sa atin, walang forever. Pero sa Panginoon, merong forever. Sa pag-ibig ng Diyos, may forever. Kung tayo po ay may eternal life and may eternal love of God, tayo na po ang pinakamapalad, no? Pinakamayaman sa mundong ito. At itong pag-ibig na ito ay mai-enjoy natin pang walang hanggan, sapagkat ang Diyos po ang nagbigay sa atin. Mangyayari lang yan, makukuha lang natin yan, kung ang kalooban ng Diyos, ang kalooban din po natin. May 4 po na very encouraging truths, no po, na natutunan tayo about the will of God, no? About the importance of making God's will our will. Ano po? Ang una, kailangan po natin sundin ang plano ng Diyos sa atin, sapagkat His plan is greater, His plan is good, His plan is gratifying, and His plan is gainful. Mga kapatid, sa mga katotohanan ito, wala po tayong pwedeng ibang gawin kundi magpasalamat at magpuri sa atin pong Panginoon at magtapat na maglingkod po sa Kanya. Kaya ngayong gabi, mga kapatid, atin pong hanapin, unahin, at sundin kung ano po ang plan ng Panginoon sa bawat isa. Tayo po'y manalangin. Lord, salamat po sa kayamanan ng inyong salita. Salamat po sa mga salitang ito na narinig namin. Tunay po na sobrang limitado ng aming pag-iisip, ng aming paningin, kumpara, Panginoon, sa inyo pong plano. Kaya Lord, tulungan mo kami na magpakumbaba, tulungan mo kami na sumunod, Panginoon, sa inyo, sapagkat ikaw ang nakakaalam ng makakabuti sa amin. Ikaw ang nakakaalam ng hinaharap namin. Kaya Lord, tulungan mo kami na sa pagharap namin ngayong bagong buwan na ito ng October, hanggang sa matapos po ang taong ito. Help us to trust you. Nawa mas lumalim, lumawak, tumaas ang antas ng amin pong pananampalataya sa inyo.
Salamat po, Panginoon. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Pagpalain tayo ng Panginoon. Patuloy tayong mag-ingat at magandang gabi po sa bawat isa.